Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Ang araw na ito ay masayang araw natin ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na balang araw, kahit tayo pumanaw, tayo magkakamit ng bagong buhay sa piling ng Diyos sa kalangitan. At bilang pagbati, masaya natin palakpakan ang muling pagkabuhay. Sa minsang ito, ating itataas sa Diyos ang ating mga pansari-sariling pangangailangan. Ialay natin ang ating sarili kay Jesus. Yan ay sa pamamagitan ng iyong presensya. Iniaalay ninyo ang inyong sarili kay Jesus. Sa pamamagitan ng mga pagpapamisa, iniaalay natin ang ating mga intensyon at sarili kay Jesus. Sa pamamagitan ng pag-aalay, ng paghahandog, yun din ang ating ginagawa. Bakit natin iniaalay kay Jesus? Sapagkat iniaalay ni Jesus sa misa ito ang kanyang sarili sa Ama. At walang ibang kalugod-lugod na handog sa Ama, kundi ang pag-aalay ng anak ni Jesus. Dapat naiintindihan ninyo ang misa. At sa misang ito, hilingin natin sa Diyos, naway ang mga nagpamisa, kasama of course tayo, ay magkamit ng mga biyayang kailangan nila. May nagpapasalamat sa Diyos, bunga ng napakaraming biyayang tinatanggap nila. Biyaya ng buhay, biyaya ng sakramento ng kasal, at marami pang pagpapala. Naway sila lalo pang ulanin ng biyaya. May mga nagpamisa para sa kanilang kahilingan sa pumanaw at mahalagang ipinagdarasal ang patay. Naway dinggin ng Diyos ang ating panalangin at sila'y pagkalooban ng buhay sa kalangitan. At may mga intensyon pa para sa kagalingan ng mga may sakit at iba't iba pang kahilingan. Ating nawang hilingin natin sa Diyos, sila naway pagbigyan. At upang tayong lahat ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, humingi muna tayo ng awat patawad sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po'y magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam niyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea ng mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ipinako nila sa krus, ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noong pag-unay pinili ng Diyos bilang mga saksi. Kami
Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ni Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. salamat sa Diyos. Ang lahat po'y magsitayo. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao. Nagligtas na kordero nang magkasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't paningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, papunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay kang talaga. Hari ng ligaya, magbasbas ka. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Narat na niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Ang lahat po'y magsupo. Happy Easter po sa inyong lahat. Happy Easter din po, Father.
Pasko ng muling pagkabuhay. Alam niyo po ang pangyayari kagabi, yung Easter Vigil kung tawagin, pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang pinakaruro, yan po ang pinakatuktok para bagang ina ng lahat ng pagdiriwang sa simbahan. Kaya mahalaga po ang isang Kristiyano Katoliko at binabati ko ang mga iyon, yung kasama kagabi, yun ho ang pinakatuktok, yun ho ang ina ng lahat ng pagdiriwang ng inang simbahan, yung Easter Vigil. Marami kagabi kasama dito at maganda po yun, yung huwag niyong kalilimutan. Matapos nating gumitain at pagnilay-nilayan ang pagpapakasakit at ang kamatayan ni Jesus, ay atin naman ngayong ipinagdiriwang simula kagabi ang muling pagkabuhay na meron hong dalawang pinatutunayan. First, ang kamatayan ni Jesus ay nagpapakilalang si Jesus ay taong totoo. Sa kabilang dako, ang kanyang muling pagkabuhay ay nagpapakilalang siya din ay Diyos na totoo. At yan ang ating paniniwala. That was proof that Jesus was human like us. And the resurrection was proof that He is God. Isang Diyos, tatlo ang pagkapersona, ang second person si Jesus, Diyos na totoo at naging tao ring totoo. Yan ang ibig sabihin noon. Ngayon pong araw na ito, sa lahat ng simbahan ay mayroong binabasang liham pastoral. Pero bago yun, ang resurrection din with God, parang sinasabi sa atin na huwag kayong bibitaw sa Diyos. Kaya mamaya pagkatapos ng after the homily, ay kayo ay magsasariwa ng binyag, kayo may dalang kandila. Kung may dalang kandila, mamaya sisindihan iyan, mamaya pa naman ng kaunti. Para bagang sinasabi sa atin na huwag kayong bibitaw sa Diyos, kay Jesus. Huwag kayong bibitaw sa Kanya at si Jesus ay nasa Kanyang simbahan. Kung nasaan si Jesus, naroon ang Kanyang simbahan. Manatili po kayong Katoliko, ha? Huwag kayong lilipat ng ibang sekta at relihiyon. Katoliko po ang totoong simbahang itinatag ni Jesus. At kayo manatili sa simbahang ito. With God, we are assured of victory. We are more than conquerors through Christ who conquered death. Parang napaka-overwhelming ang victory na taglay natin sapagkat tayo'y binyagang Kristiyanong Katoliko. Kaya tama ang tagumpay ni Jesus ay nagpapatunay na love conquers all. At ito po naman ang liham pastoral ng Arsobispo. Pakinggan niyo po. Hinahanap ninyo si Jesus, ang taga Nazaret, na ipinako sa krus. Yan din kayo. Yan din tayo. Sabi dito sa Gospel, wala na siya rito, siya'y muling nabuhay. Katulad ni na Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at ni Salome, at si Salome, tinatanggap natin ngayon ang mabuting balita ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaalinsabay nito at sa diwa ng kagalakan, sinasabi din sa atin ngayong anuman ang katatayuan natin sa buhay, huwag kayong matakot. Ang misteryo Pascual, ang pagpapakasakit, ang kanyang kamatayan, at ang muling pagkabuhay, yan po ang misteryo Pascual. Pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay, Paschal Mystery, ay ating ipinagdiriwang sa Eukaristiyang ito na ang kahulugan ay pagpapasalamat.
Buhay si Jesus sa sakramento ng kumpisal. Salamat sa Diyos sa biyaya ng pagpapatawad. Sa simula ng panahon ng Kwaresma, binigyan ko, sabi ng obispo, ng pansin ang kahalagahan ng sakramento ng kumpisal kung saan ay napapatawad ang ating mga kasalanan. Ang kasalanan ay mistulang batong nakatakip sa puso natin na humahadlang upang maranasan mismo sa buhay natin ang bunga ng muling pagkabuhay ni Jesus at upang maramdaman natin ang kagalakan ng kalayaan ng pagiging mga anak ng Diyos. Sa pagkukumpisan, mistulang iginugulong ang bato, hindi sa pamamagitan ng lakas natin, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na kumikilos sa pagpapakumbaba ng tao na humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Hindi na natin mararamdaman ang lungkot at bigat ng bato, kundi ang kagalakan at kalayaang nagmumula sa pag-ibig at awa ng Diyos. Sa sakramento ng kumpisan, muli nating binubuhay ang buhay ng Sa sakramento ng kumpisal, muli nating binubuhay ang buhay ng Diyos sa atin na pilit pinagtatangka ang patayin ng kasalanan. Sa pagtatagumpay ni Jesus laban sa kamatayan, meron tayong katiyakang hindi magtatagumpay ang kasamaan at kasalanan. Naganap na ihiwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Buhay sa atin ang pag-ibig ng Diyos at walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig niya. Buhay si Jesus sa sakramento ng binyag. Salamat sa Diyos sa kaloob niyang bagong buhay. Ang kagalakan ng muling pagkabuhay ni Jesus ay umaagos sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pakikibahagi sa buhay ng Diyos sa sakramento ng binyag. Mahalagang bahagi ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus ang pagsasariwa ng mga pangako at mga biyaya ng sakramento ng binyag, ang sakramentong nagbibigay sa atin ng bagong buhay sa pamamagitan ng pagsilang na mag-uli sa tubig at sa Espiritu. Ayon sa mabuting balita ni Juan, si Maria Magdalena ay naparoon sa libingan ni Jesus nang madilim-dilim pa. Ang kadilimang ito ay hindi lamang kadilimang panglabas na nakabatay sa oras at panahon. Ito rin ay kadilimang pangloob na nakabatay sa katatayuang makatao kung saan ay wala o patay ang Diyos. Ang liwanag ng kandila ng muling pagkabuhay, ito po, ay simbolo ng pagpawi ng dilim ng kamatayan sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Nakikibahagi tayo sa liwanag na ito sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Sa pananatili natin sa biyaya ng binyag, tayo ay nagiging mga asin at ilaw. Sa ganitong pamamaraan ay nagiging tagapagpahayag din tayo ng mabuting balita. Muling nabuhay si Jesus. Buhay si Jesus sa ating sama-samang paglalakbay bilang isang simbahan. Salamat sa Diyos sa biyaya ng kaisahan ng ating diwa, kalooban at espiritu bilang isang synodal church. Sa mga salaysay ng muling pagkabuhay ni Jesus, makikita natin ang kagalakang ito ay hindi sinasarili ng iilang tao, kundi ibinabahagi sa iba na naghihintay din ng katuparan ng pangako ng muling pagkabuhay. Sa pagiging simbahan, ay nadarama natin ang pagkabuhay ni Jesus. Bilang inyong arsobispo, sabi ni Archb, nagagalak akong masaksihan sa isang natatanging pamamaraan ang ating pagiging synodal church noong tayo ay magkaroon ng pastoral caravan sa Tingloy noong February 27 hanggang March 8. Sa Tingloy,
ay nagsama-sama ang 227 volunteers ng mga kaparian, mga relihiyoso, mga relihiyosa, mga laiko, medical volunteers, social service volunteers, family and life, lay ministers, youth, and catechists upang magbigay lingkod sa higit na 10,716 na mga kapatid at kapwa natin. Tunay na buhay ang Diyos sa pag-aalay sa kapwa natin. Mararanasan natin muli ang muling pagkabuhay ni Jesus sa pamamagitan ng pastoral visit sa mga parokya na sa ating parokya ay naka-schedule ng May 13. Maging sa mga seminaryo na aking gagawin, sabi ni HB, mula sa susunod na buwan hanggang sa Agosto sa kasalukuyang taon. Dito, magpupulong tayo upang higit na palaguin ang ating pastoral na paglilingkod bilang ang isang angkang tinawag ng Ama kay Jesucristo. Sa ating sama-samang paglalakbay sa diwa at kagalakan ng muling pagkabuhay, handa na tayong palawakin ang tolda ni Jesus. Kasama natin ang mahal na Birhen Maria sa pakikibahagi ng mabuting balitang yes, buhay si Jesus. Sa inyong lahat, tanggapin ninyo ang aking pagbati ng maligayang Pasko ng pagkabuhay muli ni Jesus. Nilagdaan Arsobispo Gilbert Garcera. Okay, atin po isasagawa ang pagsasariwa ng binyag. Kayo po ay tatayo. Ay, di may kandilang dala. Dapat may kandila. Kung wala ay ang biro ng aming isang paring kaklase, kaya siguro namatay na agad. Kung wala kayong kandila, biro lang ito ha. Itaas na ninyo ang inyong daliri at sisindihan. Yun, namatay na yung paring yun. Sige, taas eh. Magsitayo po ang lahat. Dapat may lay minister na alam ang gagawin. Ha? Dito na. Okay, alam niyo po, ang ating pong gagawin ay kayo po tatanungin tungkol sa ating pananampalataya. Kaya pagka ganito, hindi na dinadasal ang sumasampalataya. Tinatanong kayo, at ang mga tanong ay, ang sagot natin ay tayo sumasampalataya sa iisang Diyos. Totoong merong isang Diyos. At tatlo sa pagkapersona. Kahit tatlo sa pagkapersona, iisa pa rin Diyos na totoo. Ama, Anak at Espiritu Santo ang tatlong persona. And then tayo naniniwala kay na ang Diyos, second person, Diyos Anak iyon, ay naging tao sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Kaya si Mama Mary ay totoong ina ng Diyos sapagkat hindi pwedeng alsin kay Jesus ang pagiging Diyos. Kaya si ina ng Diyos. At tayo din ay sumasampalataya sa Simbahang Katolika na ang simbahang ating kinaaaniban, ang simbahan kung saan tayo bininyagan, ang totoong simbahang itinatag ni Jesus. Sinabi niya kay Pedro, mula ngayon Pedro, mula ngayon Simon, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Bagamat maraming sekta, maraming relihiyon, may Iglesia ni Cristo, may Aglipay, may Sabadista, kung ano-ano, may Mormons. Bagamat maraming sekta, yung lahat ng iyon ay itinayo ng tao. At walang sino man tao ang pwedeng magtatag ng relihiyon para ipangako ang langit na mismong siya bilang tagapagtatag ay hindi tiyak kung makakarating doon. Kung ang mga founders ng relihiyon ay mga namatay, patay na,
tiyak ang kanilang mga bungo, mga kalansay ay nasa kanilang libingan. Pero ang founder ng ating pananampalataya, kahit namatay, wala nang laman ang kanyang libingan. Siya'y nagbuhay muli at iyon ay totoo. Kaya kayo'y nabinyagan bilang Kristiyano, kayo'y Katoliko, huwag na huwag ninyong iiwan ang inyong pagiging Katoliko. Yan ay kayamanang higit pa sa inyong pera kung kayo meron noon. Huwag na huwag ninyong iiwan ang totoong simbahan. Huwag na huwag. At gagawin natin ngayon ang pagsasariwa at pagsasabi at pagpapahayag na ating pananampalataya. Kaya kayo pinaalalahanan ng pari. Okay? Pag ang pari hindi nagturo ng ganito, walang kasaysayan ang pagiging pari. Walang kasaysayan. May nasasaktan pag ang pari ay nagsasalita ng totoo. Pero ang totoo ay talagang nakakasakit sa mga taong nabubuhay sa kasinungalingan. Okay? Tatanungin na kayo ng pari, makinig po yung mabuti. Mga kapatid, sa misteryo ng pagkabuhay ng Pasko ng pagkamatay, o sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo ay nalibing kasama niya nung tayo ay binyagan. Sabi sa banal na kasulatan ay, ang namamatay nakasama ko, ang nalilibing nakasama ko, tayo lahat ay mamamatay. Ay pero tayo kasama ng Diyos sapagkat tayo binyagang Katoliko. Ang namamatay nakasama ko, walang sala, muling mabubuhay din kasama ako. Upang kasama rin niya tayo makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw ng paghahanda, kaya't sasariwain natin ngayon, habang hawak ninyo ang kandila, ang iba'y meron, ang iba'y wala, ang ating pangako sa binyag. Talikdan natin ang kasamaan, ang kasalanan, manatili tayong tapat sa ating pagiging binyagan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo ay makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katulparan ng panukala ng Diyos upang kayo makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo ng 3 katanungan. Para kayo ay makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ba ay itinatakwil ninyo? Opo, tinatakwil namin. Para kayo huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas, na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman, siya ba ay itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon naman, ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo ay makapangangakong magsisikap mamuhay bilang ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ng katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo makapangangako magsisikap mamuhay bilang tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katuwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ng katanungang ito. Sa isang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santang Mariang Berhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay, at naluluklok sa kanan ng Ama. Kayo ba ay sumasampalataya sa Kanya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga may pagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito.
sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, yan ang itinatag ni Jesus, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan sa langit. Kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating pangakong o sa ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.